Confirmed na mga kababayan, hindi na talaga mapipigilan ang world tour ni Sara Duterte. From The Hague, pupunta mga kababayan si Sara Duterte sa South Korea. Yan sabi rito, BP Sara pupuntang South Korea. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na bibisita siya sa South Korea sa Hulyo 27 para dumalo sa isang kaganapan para sa Filipino community. Rally para pressure yung gobyerno at saka yung ICC na pagbigyan sila sa kanilang gustong mangyari kasi si Digong butot balat na at baka mamatay na lang sa kulungan na may huling habili na nga po kay Sara Duterte na i-cremate na lang siya. You see? So may world tour mga kababayan si Sara para kausapin yung mga Filipino and maybe pati opisyal ng South Korea. Tulad ng sa Australia po, lang hindi sinipot. Iwan ko rito, baka nag-world tour siya para pa rin doon sa intensyon nila na may bansang tumanggap para sa interim release. Kaya lang malabo na po. You see? Ayon kay Duterte, babalik naman siya sa Pilipinas sa Hulyo 28, ang araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. There is a Filipino community event already confirmed on July 27 in South Korea. They organized it and we were invited as the speakers. During the SONA, I'll be traveling back to the Philippines. It's the travel date, sabi po ni Sara. Nangiinis talaga po. Sinasagad-sagad niya mga kababayan ang pagkakasala sa mga mamamayang Pilipino. Wala nang pakipo si Sara sa sasabihin sa kanya ng mga mamamayan. Ang importante sa kanya, ang sarili. Di ba? Ayan Hindi siya mag-attend ng SONA. Tapos sasabihin niya, wala man na niyang ginagawa ang Pangulo. Ayaw niyang pakinggan, mga kababayan, yung mga ginawa ng ating Pangulo para may sasabihin siyang walang ginagawa yung ating Pangulo. Sige lang ang politika. Yan mga kababayan si Sara Duterte. Kaya nag-react na yung Palasyo Malacanang mga kababayan, si Yussi Castro. Sabi ni Yussi Castro, we don't expect much from BP Duterte. But, dapat niya, she should not be going on frequent personal trips or attacking President Ferdinand Marcos Jr. as if his administration is not going anywhere or not doing anything. Baliktad nga po mga kababayan si Sara Duterte. Siya yung walang ginagawa, siya yung namumulitika. Pero ang sinasabi niya, inaakusa niya yung ating Pangulo na walang ginagawa para sa ating mga mamamayang Filipino. Hindi nagtatrabaho. Ngayon, nasa world tour siya, mga kababayan. Diretso siya from The Hague, diretsong South Korea. Uuwi siya sa mismong SONA. Hindi niya mapapakinggan. Talagang intensyon niya mga kababayan na hindi makinig para may rason siya na wala nga niya akong narinig ni nakitang ginagawa yung ating Pangulo. Ganon mga kababayan. Sa totoo lang, ayaw niyang marinig talaga para hindi siya masaktan. Di ba? Ganon lang yon. Ayaw niyang pakinggan kasi masakit sa tainga. Madiscover niya na lahat ng sinasabi niya ay hindi man totoo. Kasinungalingan man lang niya. Mababasag kasi lahat ng kanyang kwento, lahat ng kanyang kasinungalingan, mababasag sa SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na yung 20 pesos per kilong bigas. Na galit siya kasi natupad. Nang hindi pa niro-roll out yung 20 pesos na bigas, galit siya kasi hindi tinutupad ng gobyerno. Yung kanyang mga supporters, pasayaw-sayaw pa. Kinakanta yung 20 pesos na bigas. Kung nasaan na daw yung 20 pesos na bugas. Ngayon, wala na. Hindi na sila makapagsayaw-sayaw. Kaya nang i-roll out ng ating Pangulo, tinupad yung kanyang aspiration. Hindi nga promise aspiration. Pinintasan ni Sara, pagkaing hayop niya yan. Ito yung sinasabi ng ating ni Yussi Castro. So ito yung naging sagot
reaction mga kababayan ni Jose Castro to the remarks of Duterte's new spokesperson, former Trade Undersecretary and lawyer Ross Castelo, that the Vice President does not have many duties under the 1987 Constitution. So sabi po ni Jose Castro, ang frequent niyang personal trips or bakasyon, wala din niya yan sa mandato ng Vice Presidente. Di ba? May mandato ba ang Vice Presidente na mag-travel personal? Di ba wala? Wala ding mandato ang Vice Presidente na manira ng manira. Walang ganon. Dapat ang Vice Presidente, kung wala man lang sasabing mabuti, manahimik na lang at gawin niya yung kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Tumulong sa pagsaayos sa ating bansa. Hindi yung manira ng manira. Wala yun sa mandato po. Hindi po natin siya hinahanapan ng anumang trabaho. Huwag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Huwag niya po sanang parang pinangangalandakan sa buong mundo ng Pangulo ay walang direksyon. Tama. Wala ka nang nagawang mabuti, wala kang contribution para sa ating bansa, naninira ka pa. Yun ang masama doon. At worse, ang sinisiraan mong Pangulo, napakasipag, nagtatrabaho. Di ba? Sobrang kapalan niya, Mr. Maravillas. Tama kayo. Pag ganun. Kung hindi ka ba naman makapal, wala ka nang contribution, wala kang ginagawa, sumusweldo. Lahat ng araw, non-working holiday kay Sara. Ang haba ng bakasyon po. Wala pa akong nakita sa history ng Pilipinas na ganun ang Vice Presidente. Lahat ng araw, declared niya sa kanyang sarili non-working holiday. Hindi man nagtatrabaho po. Kaya sabi ni Jose Castro, Filipinos can clearly see that the President is working hard to ease the lives of farmers, fisher folks, students, etc. So, kung hindi naman po siya ang magsasalita patungkol sa ginagawa ng Pangulo, hindi naman din po makakarinig ng anumang komento mula sa atin. Ito si Jose Castro kanina sa press briefing, pakinggan po natin. Yusek, in response to your statement na aksyon, hindi bakasyon, the newly appointed spokesperson of the Office of the Vice President, former Yusek Ruth Castelo, mentioned na kapag pinagbatayan naman kasi yung konstitusyon, hindi naman daw talaga ganun kadami yung may enumerate na mandato ng OVP, and the job of the Vice President is almost the same din naman sa Presidente. So ano po ba ang gustong makita ng Malacanang na supposedly ay ginagawa ng Vice Presidente? Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng Presidente na laging personal trip or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan ng anumang trabaho. Huwag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Huwag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Dahil makikita po natin kung saan patungo ang gobyernong ito, kung paano magtrabaho ang Pangulo. Lahat halos ay tinutulungan. Magsasaka, mangingisda, mga estudyante, at marami pang iba. So kung di naman po siya ang magsasalita patungkol sa ginagawa ng Pangulo, hindi naman din po makakarinig ng anumang komento mula sa atin. Yusek, with the appointment of former Yusek Ruth Castelo, do you see this as in a way a battle of among spokesperson? No, I don't think so. Is it Bakit may battle? It's all about facts, truth, transparency. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Yusek, siguro medyo related na lang din po doon sa tanong ni Mase on having, ano pong may papayo nyo na lang doon kay Yusek Castelo bilang spokesperson. And sabi niya rin po, she will not be an attack dog and will just report on sa mga nagagawa ng OVP. Hindi siya attack dog
Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. Magkaulugan mga kababayan, ang mga paiwatig, hindi na niya kailangan ng attack dog. Kasi si Sarah mismo ay German Shepherd. Yan ang ibig sabihin siguro ni Jose Castro. Kaya lang, hindi na niya, no? Hindi niya na diniretso. Ngumiti na lang mga kababayan. Oh. So, you know what I mean? Hindi naman talaga kailangan ni Sarah ang spokesman. Mas magandang si Sarah ang nagsasalita. Ewan ko, dagdag gastos lang from the taxes of the Filipino people. Wala na nga siyang ginagawa. May tagapagsalita pa. Ano man ang sasabi no, na wala mang ginagawa siya. Ano ang ibabalita niya para sa mga mamamayang Filipino? Di ba? O ngayon, in-announce na pala, ay bago ng secretary ang Presidential Communications Office. Pakinggan natin. Kasama dito sa binalita ni Jose Castro. Okay na po? Okay na daw? Para sa mas mabilis na driver's license renewal, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi na kailangang pumila pa sa LTO ang mga magre-renew ng kanilang driver's license sa ilalim ng Online Driver's License Renewal System ng DOTR. Kasama sa online application Good process, news. ang Online Driver's Education Program at telemedicine sa pamamagitan ng eGov.ph app. Nangangahulugan lamang ito na kaya na ang digital driver's license renewal sa loob lamang ng 15 minutes at may option pa ang mga motorista na ipa-deliver sa kanilang bahay ang kanilang mga lisensya. Patunay lamang ang programang ito na sa ilalim ng Marcos administration, hindi imposible ang pagbibigay ng mas mabilis at mas magaan na serbisyo para sa bawat Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Di ba? Ginawang na simple. nating iwasan yung mga paulit-ulit na requisitos, paulit-ulit na steps na minsan nagiging sanhi din ng korupsyon. Very good. At bago po yan, mayroon lamang po tayong naisliwanagin. At ito po ay patungkol sa naging report ng PIDEA tungkol sa 4,027 barangays na na-clear sa panahong July 2022 hanggang May 2025. Tandaan po natin, may certain period. Yung sinasabi po na 20,000 plus na na-clear na barangay, maliwanag po na yun po ay as of June 2025. So maliwanag po na ang binanggit po natin ng 4,027, kahit kayo po ay magtanong sa PIDEA, yan po ay galing sa kanila at hindi po to kung saan lamang hinugot dahil ang pinapatungkulan po natin ay yung panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Kung meron 20,000 plus po as of June 2025, yan po ay total na sang-ayon sa PIDEA ay barangay cleared, na drug cleared. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos, kundi pati po sa mga nakaraang administrasyon. Dahil as of 2003, or rather October 27, 2003, sinimulan na po itong Barangay Drug Clearing Program. Kumbaga, noon pa po ito ginagawa, pero noong 2017 po, nagkaroon na po ng muli ng bagong data, then nagkaroon ng mga panibagong guidelines. So, yung pag sinabi po natin na 20,000 plus, hindi po yun lamang sa panahon ng Pangulo Marcos Jr. So, sana po maliwanag tayo doon dahil maliwanag din po yung pagkakasabi natin sa ating pag-uulat. At ito naman pong tungkol sa ibinigay po ng PIDEA, maliwanag din po na natapos ang report sa pahina 37 at kung meron man pong naidagdag na ibang blanco, maliwanag din po na ang tinapos na report na ibinigay ko po sa inyo ay nasa page 37 lang. Kung bakit natin na ibigay yung ibang mga walang laman,
dahil ayoko pong pagdudahan ninyo ako dahil sa po, yung page po nakalagay 37 of 74. So kung ibibigay niyo po ay magtatapos sa 37, ito po makita po kung saan po yung pinaka-ending. So dapat dito lang po talaga. So, kung hindi ko po ibibigay lahat, baka pagdudahan niyo ako na meron akong itinagong dokumento. So lahat po ng 74 na papel ay ibinigay ko sa inyo para hindi po kayo magduda. Ngayon, nasabi po yata ng Vice Presidente na ito ay fabricated. So, since kung siya po ay uuwi na ngayon, maaari naman din po niyan tanongin ng PIDEA para sa authenticity ng report na ating ibinigay. Para mas maliwanag lamang po. Kasi ayaw natin sabihin na itong binigay natin ay fake news. Ang mandato nga po natin ay kalabanin ang fake news. Kaya po nililinaw ko po sa inyo. So, kung hindi ko po ibibigay sa inyo lahat ang mga pahina, baka sabihin nyo, inedit ko pa. So, muli, kung may panahon po, ang Vice Presidente, bago po siya pumunta, nasa Netherlands po, at after niyang pumunta sa South Korea, kung hindi ako nagkakamali, pwede naman po niya itong tanongin sa PIDEA dahil siya naman po ay Vice Presidente, para malaman niya kung authentic yung ibinigay ko sa inyong record. Okay. O, di ba? Ialam naman po natin na ang mga Duterte, ang nagsabi nito, mga kababayan, si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinigong daw, pabrika ng fake news. So, ang nagmana ng pabrika, yung anak siyempre. Ano nasahan natin mga kababayan dyan na yung bigas nga po na 20 pesos, tuwang-tuwa yung mga nagkinabang kasi napakasarap yung bigas. Tapos sabi ni Sara, pagkaing baboy niya yan. Di ba? Harap-harapan po ang ginagawang paninira. O ngayon, ito na po yung announcement ni Jose Castro, ang bagong PCO Secretary. Pa po tayong isang announcement. We are pleased to announce that President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office and Attorney Sharon Garin as Secretary of the Department of Energy. Secretary Gomez brings decades of experience in journalism, government, and corporate communications, having served as a senior reporter, Director General of the Philippine Information Agency and Communications Director at PMFTC Incorporated. Secretary Dave will ensure clear and truthful government messaging for every Filipino. Secretary Garin is a lawyer and CPA with extensive public service experience, having served as a multi-term Iloilo representative and DOE Undersecretary with a strong background in energy policy and legislation to advance accessible, reliable, and sustainable energy for our people. We look forward to their leadership as we strengthen government communications and secure our country's energy needs under bagong Pilipinas. Si Secretary J po ay magiging miyembro po ng Board of Directors ng MECO. Siya yung pumalit mga kababayan, si PCO Secretary Dave Gomez. Ayan, sabi dito sa Abante News Online, Presidential Communications Office at Going Acting Secretary J. Ruiz nagpaalam na sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito na po yung bagong packaging ng Firmax. Yan, di ba? Napakaganda. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ito naman po, yung bago naming product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia, endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. So yung mga gusto po na magnegosyo nito online, mag-message lang po kayo sa akin o sa aking anak na si Riz Maravillas. Magtinda-tinda po tayo online imbes na ubusin natin ang panahon sa kaka-Facebook na walang balik sa atin. Sayang ng oras po. Gayahin lang po ninyo yung ginagawa namin, o di ba? Lalo yung mga lubog na sa utang. Panahon na para mabayaran na ninyo yung utang. Yun ang nangyari sa amin. Nagnegosyo kami. Binta-binta lang po. Be an entrepreneur, lalo na yung mga OFW. Tulungan ninyo yung inyong mga kapamilya na maging independent sa hanap buhay. Hindi yung asa na lang na ang asa sa inyo. Patinda-tindahin ninyo rin ito. Pwede ninyong pairamin ng kapital. Di ba? Kaysa lahat lang hingi. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries po, message na lang po ninyo kami. Riz Maravillas on FB. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, message ninyo si Madam Eileen Rosales, nakabase sa Amerika. Eileen Closet po ang tindahan niya online. Ayan ang gaganda ng mga bags, mga kababayan Mamili lang kayo. Mga branded siya. Mga kababayan, Yan si Ma'am Eileen Rosales.